Ayan, good afternoon mga idol. Good afternoon. Ito na naman po tayo para muli magkasama sa Maikling Sandali. Sama kayong panig ng ating bansa na roon mga idol ay binabati ko kayo ng isang magandang hapon. Bueno, tayo naman ay tulad pa rin ng dati. Magkukwentuhan lang naman tayo sa mga bagay na may pangyayari na ating mga nasasaksihan sa ating kapaligiran at saan man dako ng ating lugar na pinupuntahan. Meron na akong i-share sa inyo mga idol tungkol sa aming naranasan nung kami nagpunta sa isang lugar na kasama ko ang aking buong pamilya. Kaya naniniwala ba kayo na saan man dako ng ating lipunan tayo magpunta ay makakaranas tayo ng mga kakaibang mga pangyayari na hindi normal. Dahil habang ang ating mundo ay bilog, kasama natin at nakakahalubilo natin ang mga nilalang na hindi natin nakikita. Lalo na yung mga elemento na nakakahalubilo natin saan mang lugar, tulad ng nakahalubilo namin doon sa lugar na pinuntahan namin. Kung napanood nyo yung video ko tungkol doon sa pinuntahan namin sa lugar ng Bataan, yung tinatawag nilang Little Batanes, yun talaga sinasadya ng mga tao yun, pinapasyalan, binibisita yung lugar dahil napakaganda ng mga view. Oo. Pag kinuna mo ng view yung area na yun, mga idol, talaga namang mamamangha ka sa ganda. Dangan nga lang, nung nagpunta kami doon, patakip silim na, pahapon na, sunset. Medyo makulimlim na yung lugar. At kung mag-a-against the light ka, sasalubungin mo yung sunset, medyo madilim. Oo. Pero kung nakapokus ka doon sa tinatamaan ng liwanag ng gagaling sa sunset, bagamat palubog na ang araw, ay talagang maganda. Kaya lang doon, ang napansin ko mga idol, talagang may mga elementong gumagala sa lugar na yon dahil ang napansin ko doon, yung mga bata na kasama ng mga namamasyal doon, ay tila hindi mapakali at nag-iiyakan. Ang una ko, kala ko nga ako lang ang nakapansin sa ganung pangyayari dahil sama ko buong pamilya ko, namasyal kami doon, pati yung mga hipag ko, mga pamapamangkin. Bali, 3 tricycle kami na pumasyal sa lugar na yun. Yung apo ko, mula nung dumating kami sa lugar na yun, hindi mapakali, panay ang iyak. Oo. Talagang palahaw siya. Ngayon, siyempre, ginawa ng paraan para matahimik, pero ganun pa man, talagang wala. Bulabog talaga. Tapos meron akong nakita doon, may kasama rin bata. Malaki na yung bata eh. Hindi ako magkamali, mga 2, 3 taon yun. Pag bibidyo-video sana sila ron, picture-picture, yung bata hindi mapakali. At talagang nag-alboroto yung bata. Hindi ay parang may kinakatakutan sa lugar na yun. Bukod pa ron, isa pa rin nakita kong pamilya na may mga batang kasama. Talagang napansin ko din pag may mga batang kasama, hindi mapakali ang mga bata. Siguro nakakatuwa ang mga tarantadong mga elemento na nandoon. Kaya ganun. Hindi ka maniwala mga idol, pag uwi namin doon sa aming tinutuluyan, sa mga hipag ko, yung apo ko, talagang sinundan pa ron eh. Sinundan pa ng tarantadong elemento na nandoon. Kala naman niya siguro, kung hindi siya nakikita, hindi siya mapapansin at hindi siya kayang supilin o supuin. So, siyempre, ito yung lingkod, pababayaan ko ba na magkagano ng aking apo? Di binanatan ko siya. Tsaka lang natahimik, yung palahaw ng iyak yung apo ko.
ganun kalupit yung mga elemento, mga idol. Kaya kayo, sa mga lugar na pinupuntahan nyo, mag-iingat kayo dahil nabanggit ko na rin yan sa mga una kong video na kapag nakonsunadahan kayo, bubuntot yan hanggang sa inyo. Tulad nga na nangyari sa amin. Binuntutan yung apo ko. Akala naman niya, obra siya. Oh. Yung mga hayop na yan, galing sa kung saan lugar nila yan, kung saan mundo, pupunta sa mundo natin. At pag nagustuhan nga yung lugar, mambubulabog sila, makikihalubilo at sila pa mamimirwisyo. Swerte lang ng mga yan, hindi sila nakakatagpo ng kagaya natin na marunong. Sa susunod na balik ko sa lugar na yon, sisibakin ko yung mga nandoon. Oo. Kaya kung naririnig nila at nakikita nila yung ginagawa ko ngayon, buti pa bago ako makarating sa lugar na yon, lumayas na sila ron dahil sisibakin ko talaga sila pag ako nakabalik doon. Sa ginawa nilang perwisyo, talagang pasyalan ng tao yun nakikihalubilo sila sa mga taong katulad natin pagkatapos sila pa may-perwisyo. Oh. Kaya yan, malibig ko rin yung advice sa ating mga follower na hindi lahat ng pupuntahan nyo kalmante. At yung mga yan, naglipa na talaga yan kahit saan lugar, lalo sa mga ganyan mga dibdib, mga bulubundukin. O, lugar nila yan gusto nila yan mga ganyang lugar Maging sa mga inyong tahanan nga o sa mga compound na pag nagustuhan nila, hindi naalis yan. O, at kung walang marunong, kawawa, di ba? Kaya yan, kahit saan talaga kayo magpunta, hindi maiiwasang may makaka-encounter kayong ganyan. Kaya nga yung idol natin ng mga paranormal, yan, kayang-kaya nilang yan, sawatain o para wag nang mamirwisyo. Kaya lang, kung minsan, may mga matitindi na habang nandyan yung paranormal o yung tumitingin sa area na yan, kalmante sila at lalayas pansamantala pag alis ng tsaka sila babalik. Meron ganun Kaya yan, ang advice lang natin sa ating mga magagaling na paranormal, kung balak nyong sawatain yung mga ganyang uri ng elemento na nakakapirwisyo sa mga bahay na pinupuntahan nyo, lalo kayo ang inimporta para krisin yung lugar na yan, oras na palayasin nyo sila, mag-iwan kayo dyan sa lugar na yan na hindi na nila pwedeng balikan yung lugar na yan. Na meron silang kakatakutan na iiwanan nyo sa lugar na yan. Yung tinatawag na panaming o pangontra. Dahil kasi pag alis nyo, babalik yan Palayasin mo ng palayasin dyan, pag wala ka rin dyan wala nang kakatakutan, babalik yan. Pero kung meron kang iiwanan dyan, nakakatakutan nila, at hindi na sila babalik dyan dahil pangingilagan nila yung iniwan mo. Pero kung ganun lang, papalayasin nyo tapos wala lang, sayang. May useless yung ginawa nyo dahil babalik din yan. Pero namang iba, pinalayas mo, hindi man bumalik dyan, may papalit na iba. So, ganun yan mga yan Isipin mo, galing sila sa mundo nila. Pupunta dito sa atin, sa mundo natin. Tapos dito mamimirwisyo. O, diba? Sa akin, hindi pwede yung ganun. Bumalik ka sa pinanggalingan mo. At huwag ka dito para mamirwisyo. Gaya ng pinuntahan namin doon sa nakaraang Pero bagay yun, bundok-bundukin wala tayong pakialam doon. Kung tutusin, wala na kami pakialam doon. Kaya lang, pinirwisyo nila kami. Pagbalik ko doon at sisibakin ko yung mga nakakapirwisyo doon. Pag may nakita ko doon bata na nagngangal o sila may gawa, sibakin ko yan. Oo. Para wag na silang perwisyo. Kawawa yung mga dumadayo doon na walang alam. Kami nga lang hindi ko lang inano agad yan kasi nga busy kami at hindi ko naman nakalaing bubuntot yan hanggang amin. Yun doon siya nagkamali, bumuntot pa siya. Bumuntot di. Nasibak siya nang wala sa panahon. Hindi siya makakabalik sa pinanggalingan niya dahil
bumuntot siya, kasalanan na niya yun. Kumbaga siya na talaga naghanap ng kanyang kasawian. Yung mga yan kasi kapag alam naman nila na hindi kanila kaya, wala naman magagawa yung mga yan. Oo, pare-pareho tayong mga nilalang ng ating Panginoong Diyos, pero kakaiba lang yan sila. At pagdating ng takdang panahon, isa rin yan sa mga susuko sa paanan ng ating Panginoong Kristo. Although wala tayong pakialam sa kanila dahil ibang nila lang sila, pero kung makakaperwisyo, ay hindi pwedeng hindi pakialaman, di ba? Bakit? Hindi naman tayo pumupunta sa mundo nila para mamirwisyo. Sila pumupunta dito para mamirwisyo. Oh, di ba? Kaya malimit ko rin banggitin yan sa aking mga video na pag yan nakitaan ng isang lugar, lalo maganda yung lugar, ang nakakatakot ganyan, baka yung compound ninyo, dyan sila mapadpad, makitang maganda yung lugar nyo, mamamahay na yan dyan. Oo, at kung may mga dating nariyan na, bago nyo na pagawa yung bahay nyo, makikihalo na yan sila dyan. Oo, at sila pa ang dayo, sila pa ang mamimirisyo. Kaya totoo yung sinasabi ng iba na kahit saan lugar, meron yan. Totoo yun. Kasi, lalo't yung mga bakanting lote na nabili, ikaw, bibili ka ng lote. Nakita mo, maganda yung area, maganda yung lugar, lalo't naaangkop sa sikatan ng araw. Yan ang advice ko lang din yan. Kung bago mo papatayuan ng bahay yan, ipa-check up mo na yung lugar na yan. At kung meron ng mga nariyan, ipasibak mo na doon sa paranormal na titingin dyan. Oo, ipasibak mo na, paalis mo na. At pag yan sinibak na, hindi maglalaon at magtatagal, may bapalit dyan. Kaya pag pinasibak mo na, patayuan mo na agad ng bahay. Oo. Pag nabili mo yung area, pagawa mo na agad ng plano ng bahay, yung lugar na yan. Tapos, tumawag ka ng paranormal, lalo't marunong sa punsoy, ipapunsoy mo yung area para matrace kung saan dapat yung ano mo, malagay sa tamang pwesto. Oo. Kasi kung hindi mo ipapupunso yan, yung mga dating nariyan, na wala kang kaalam-alam, makakahalubilo nyo na yan kapag nayari yung bahay mo. Oo. Yan ang pagmumulan ng pamimirwisyo sa inyo. Tulad ng mga pinupuntahan ng ating idol na si Ed Kaluwag, natitrace niya na yung bahay na yun bago pinatayo, meron ng dating namamahay sa lugar na yun. Oo. Ang kaganda lang ang ating idol na si Ed Kaluwag, marunong siyang sumawata sa ganyang uri, marunong siyang kumausap, alam niya ang kanyang ginagawa kung paano mapapaalis yung mga namamahay sa lugar na yan. Oo. Kaya shoutout sa inyo, Idol Ed. Magaling ang sistema mo. Although hindi mo inaangkin na isa kang paranormal expert, pero nakikita naman sa mga gawa mo. Oo. Kaya lang, magkaiba lang tayo dahil ikaw, ibang linya mo, ako iba rin. Kasi ako, mga idol, hindi ko naman tinatawaran yung kakayahan ng ating si Idol Ed Kaluwag. Siya, sa totoo lang, nalilin lang siya ng diablo na naghahari sa lugar na kanyang pinupuntahan sa pamamagitan ng mga elemento na pinakikilos ng diablo at nung mga masasamang espiritu. O kung yung minsan, mismong diablo na ang kumikilos dyan, hindi niya napapansin na yung kanyang nakakausap o yung kanyang nakakaharap, yung mismong diablo na naghahari sa lugar na yan. Oo. Kasi ang diablo, mapanling lang yan. Nabanggit ko na sa mga unang video ko. Diyan lang kami magkaiba ng ating idol na si Idol Ed. Pero hinahangaan ko yung kanyang kakayahan sa ganyan mga pagdating sa paranormal. Kaya nga lang, sabi nga nung nakakwentuhan natin isang albularyo o babaylan, may kanya-kanya ng pamamaraan ang bawat kagaya natin. O, tulad mo, iba pamamaraan mo, idol. Iba naman yung akin. Iba rin yung sa mga kakilala natin paranormal. May kanya-kanya. Kaya lang kasi, kapag halimbawa, sa isang lugar, na-trace mo na yung area na talagang may elemento at meron talaga dyan,
Ang kaibahan lang natin mga idol, hindi ako naniniwala na yung nakakaharap ko sa lugar na yan, talagang siya yun. Kasi, dalawang klase lang yan eh. Pag yung elemento nakaharap mo, testingin mo, puksain mo. Pag napuksa yan, elemento yan. Oo. Tapos, yan, yung humahawak dyan ng Diablo, kapag nakita niyang matindit malakas ka, medyo pangingimian ka niyan. Kasi alam niya na kaya mong pumuksa. Oo. Hindi lang basta papalayasin mo. Tulad ng bayaw ko, naikwento ko na sa inyo yan. Yung bayaw ko, ibang klase yun. Kapag yun nakarating sa mga ganyang lugar na may mga kababalagan o ano pa man, rekta agad ang kinakausap niya doon yung mayor, yung pinaka-Diablo na naghahari sa lugar na yan. So, sinasabi niya, ikaw na, isa lang may hawak dito, ikaw. Kaya ikaw ang gusto kong makaharap. O ganun yung bayaw ko. O, pinakikilos mo mga alipores mo sa lugar na to. Pagmasdan mo kung anong gagawin ko sa mga alipores mo. At pag ako nabuisit, pati ikaw, hindi ka na makakabalik dito. Ganon. Kasi may mga tao talaga na malakas ang kakayahan na mismong Diablo kaya nilang banggain. So, kaya lang nabanggit ko na sa una kong video, kapag yung haring Diablo o yung talagang si Satanas, walang pwedeng pumarap o pumuksa sa kanya dahil ang Diyos lang ang katapat niyan. Maliban na nga, nabanggit ko na rin, kung kakasangkapanin ka, napuksain siya. Mga alipores niyan, kapwa niya Diablo, alagad niya, kaya mong puksain yan. O, mapupuksa yan, alagad lang niya yan eh. Pero siya mismo, na ang katapat niya ay ang ating Panginoong Diyos. Kasi dalawa ang ama natin eh. Isang amang Diyos, isang amang Diablo. Kaya nga sabi ng ating Panginoong Kristo eh, bakit ayaw niyo maniwala sa mga sinasabi ko? Dahil kayo ay sa inyong amang Diablo. O, di ba? Pero pagdating ng araw ng paghuhukom, yung amang Diablo na yan, yan ang ibubulid dun sa tinatawag na lake of fire. Nandun na lang siya. Hindi siya makakawala doon kasama ang kanyang mga alagad at ang kanyang mga alipores. Kaya walang pwedeng pumuksa dyan eh. Hindi pwedeng puksain yan eh. Yung mga alagad lang yan. Mapupuksa mo. Yung ginagawa ng bayaw ko, pag kinausap yan, pinupuksa niya lahat ng alagad. At sinasabihan niya, oh, pagka lahat ng ipakikilusin mo at ano mo rito, sa harapan mo, ubusin ko yan. Ganon. Kaya lang kasi nga, tayo, bilang mga nilalang na tao, kung meron man tayong kakayahan sa mga ganyan mga spiritual o mga paranormal na pangyayari, ang Diablo, nabanggit ko na rin sa una kong video na kapag nakita niya na hindi kanya kayang linlangin, lalayas naman yan, iiwasan ka niyan eh. Tatakas yan sa iyo eh. O, kagaya yung pag pinuksa ng bayaw ko yung mga ganyan, alipores ng Diablo, at alam na ng Diablo na hindi siya pinaniniwalaan, hindi naman na eh. O ang Diablo naman, pag alam ng Diablo na hindi ka naniniwala sa kanyang mga kababalagan eh, lalayas yan eh. Kasi kaya ka lang nililinlang yan para mapapaniwala ka sa kanyang mga ginagawa. Oo, pero pag ikaw naniniwala sa kanyang mga ano, babalik-balikan ka niyan. Kumbaga, kahit na nasa paranormal ka, paborito ka na niya na paranormal. O, kumbaga, pangit lang sabihin na kaalyado ka na niya. Kasi, naniniwala ka sa kanya eh. Pero pag hindi ka naniniwala sa kanya at pinuksa mo lahat ng alipores niya, hindi na yan. Aayawan ka niyan. Hahanap ng iba yan. Kaya aninin mo pa lang, pag nakita niyan sa isang lugar, ba, pero sa isang lugar na pinaghaharian pa rin, napadpad ka ron. Pag nakita ka na niyan doon, lahat ng alipores niyan, aalisin na niya muna pansamantala yan doon para wala nang abutan. Oo. Ganun nga, kasi naobserbahan ko yan, nung nabubuhay pa yung bayaw ko na manggagamot, pag meron kaming tinawag na ano, kilala na agad siya eh. Oo, kilala na agad. Oo. Ganon. Kaya kasi yung Diablo na naghahari sa lugar na pupuntahan mo, sabi ko na nga doon sa mga una kong video, nakahanda yan. At alam na darating ka. Ngayon, kung kilala ka na yan at alam niyang hindi ka naniniwala sa kanyang mga ginagawa, hindi na yan magpapakita sa iyo at hindi ka na niyan susubukin. Bakit? Subukan na niya eh. Oo, subukan na niya. Na hindi ka naniniwala kung ano man ang taglay ng kapangyarihan. Isa lang ang pinaniniwalaan mo. Diablo siya. Oo.
Pero pag ikaw, isang paranormal, na naniniwala ka sa kanyang mga kababalaghang ginagawa, kaalyado mo siya. Oo. Although makikinig lang yan doon sa mga gagawin mo, papalayasin mo yung mga aliporis niya, makikinig lang yan. Oo. Pero alam na niya, kaalyado ka niya. Pero pag yung mga aliporis niya dyan, pinuksa mo lahat at siya na lang ang naiiwan, yun, alam na niya na hindi ka naniniwala sa mga kababalaghang nililikha niya. Ganun mga idol ng Diablo, kapag hindi ka naniniwala doon sa mga kababalaghang nililikha niya, lalaya siya sa harap mo. At saan ka man pumuntang lugar na naroon siya, pag nakita ka niya, kilala ka na niya. Kumbaga, hindi ka man niya pagingilagan, parang ayaw na niya makiharap sa iyo dahil kilala ka na niya alam na niya kategory mo Although hindi ka niya kayang puksain, alam din niya na hindi mo rin siya kayang puksain. Ang totoo niya ng mga Diablo, kahit ang haring si Satanas, kapag mataas ang kalaman mo, hindi ka naman kayang puksain yan. Oo. Dahil kung ang kapangyarihan taglay mo, galing sa taas, sino siya? Di ba? Oo. At kung pahihintulot nga ng itaas sabi ko nga, kung kakasang kapading ka, pwede. Kaya siyang puksain. Oo. Pero kasi nga, wala tayong karapatan na pangunahan ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Di ba? Siya lang ang higit sa lahat. Sabi nga, siya ang makapangyarihan sa lahat. Yung mga kapangyarihan natin, kahit yung kapangyarihan ng Diablo, pinahiram lang sa kanya yan. Kaya pag dumating ang takdang araw ng pag-uukom, yung kapangyarihan niya, wala nang bisa yun. Pag ibinulid niya siya sa tinatawag na dagat-dagatang apoy, wala nang bisa ang kapangyarihan niya. Andun na lang siya, di siya makakaalis dun Kasi kung taglay pa rin yung kapangyarihan niya, makakaalis siya ron. Di ba? Tama. Hindi man siya puksain ng Ama, andun siya sa parusang walang hanggan. Kasama ng kanyang mga alagad at alipores. Kasama ng mga parurusahan. Sama-sama sila ron. Ganun. Kaya, pag ikaw mataas ang kaalaman mo, kaya mo siyang sawatain, hindi ka rin, kung paano hindi mo siya kayang puksain, dahil nga, tumitingin ka sa kapangyarihan ng itaas, at ayaw mo pangunahan ng itaas, ganun din siya na hindi kanya kayang puksain. Oo. At ang kapangyarihan ng gamitin niya laban sa'yo, hindi rin tatalab at hindi uubra. Bakit? Magkalaban nga kayo Lalo pat hindi ka naman naniniwala sa taglay niyang kapangyarihan. Oo. Kasi pag pinakita mo sa kanya na pinuksa mo lahat ng aliporis niya, lahat ng alagad niya, iisipin niya na may malakas kang kapangyarihan taglay. Oo. Dahil yung mga alagad niya, matitindi rin yun Kaya ka rin puksain nun. Oo. Sabi ko nga walang iba makagagawa ng anumang mga bagay na makapipinsala at makakapanakit, kundi siya at yung kanyang mga alipores. Di ba? Isa sa mga alipores niyan, yung mga elemento. Ano-ano ba mga elemento? Ayan, isa na yung mga maligno na yan. Alipores niya yan alagad niya yan, yung mga aswang na yan. Mga mangkukulam, etc. Lahat ang gumagawa ng kasamaan, alagad niya yan. Pero kung kaya mong puksain lahat yan, siya mismo, naiisip niya, matindi ka. Di ba? Kaya nga, yung idol natin na si Idol Ed Caluwag, matindi ang taglay nun. Kaya lang, ayaw niyang gamitin sa ganon. Ang kanya, hanggat madidiplomasya niya, yung mga alipores o yung mga elemento, dinidiplomasya niya. Pero alam ko, kaya rin ni Idol Ed Caluwag pumuksa ng mga ganyan. Kaya lang, siya mapahinuod din. O mapagpakumbaba din siya. Hindi kagaya ng bayaw ko. Yung bayaw ko, mga idol, malupit yun. Kung malupit ang Diablo, malupit din yun. Pag yun nga ng gamot at pakahuli ng mga manggagaway, pag nangako yung manggagaway na hindi na uulit, sinasabi talaga niya, talagang hindi ka na makakaulit dahil ito na ang una't huli mo. Pag nakarating ka sa akin, yun ang katiwiran niya Pag nakarating ka sa akin, katapusan mo na. Malas mo, nakarating ka sa akin. Kung sa mga ibang manggagamot ka na napapadpad, swerte mo pa yon. Pero pag sa akin,
Wala pa napadpad sa akin na hindi ginaganon. O, malupit yun, yung bayaw ko. Ibang klase yun, mga idol. Umana yun doon sa amain niya, si Tata Ando. Tata Ando, ganun din. Pag nahawakan niya ang isang pasyente, hindi na uulit. Kasi ayaw niya nung pabalik-balik sa kanya yung pasyente. O, totoo naman yun eh. Perwisyo, di ba? Pabalik-balik sa yung pasyente mo. Lalabas pa nun, pag pabalik-balik. Piniperahan mo lang, although hindi ka naman nangihingi ng pera. O, yung mga tunay na mga manggagamot, hindi humihingi ng pera yan. Kusa lang, kaloob. Sabi nga, pinagkaloob sa yung walang bayad, ipamahagi mong walang bayad. Ibig sabihin, pinagkalooban ka ng ganyang taglay, huwag mong gagamitin na panghanap buhay. Oo, hindi pinanghahanap buhay yan. Ganun yung bayaw ko. Kaya nga, kahit sino kang matinding mangkukula mo, manggagaway, kapag nakarating ka sa kanya at nahawakan niya yung pasyente, ikaw may gawa, mangako ka na hanggang gusto mo mangako. Hindi niya tutuparin yung pangako mo. Sabihin niya agad sa'yo, paprangkahin ka na. Talagang hindi ka na makakaulit dahil ito na ang unat huli mo. Marami ka ng pinabisyo, kaya ka nakarating sa akin. Hindi ka makakarating sa akin kung hindi ka pinahintulot. Totoo yun. Kasi kung hindi ka pinahintulot, sa ibang manggagamot ka mapupunta. At marami ka na rin pinabisyo manggagamot. Pero sa akin, pag nakarating ka, isapin mo na sa buong katawan mo lahat ng taglay mo. Yung sasabihin niya sa iyo yun eh. Isapin mo na lahat ng nalalaman mo sa katawan mo. Dahil katapusan mo na. Ang unang pupuksain ng bayo ko, yung gamit mo, kung ano man yung gamit mong taglay. Oo, tatanggalin lahat niya yun. Pagkatapos, ikaw. Ganoon. Kaya lang, yun nga, sabi nga nung nakaanuhan nating mga manggagamot, may kanya-kanyang pamamaraan ang mga manggagamot o yung mga paranormal. Pero karamihan naman kasi sa mga kakilala natin at mga idol natin paranormal, mapagpahinuhod sila, kagaya ni Idol Ed, mapagpahinuhod. Yun ang isa sa hinahangaan ko kay Idol Ed Kaluwag, mapagpahinuhod siya. Hanggat magagawa niyang diplomasyahin, kahit mga elemento o ano pa mga espiritu yan, dinidiplomasya niya. Ginagawa niya ng paraan sa maayos at mapayapang paraan. So, hindi kagaya ng bayaw ko. Iba yung bayaw ko. Walang payapa-payapa doon. Pag nakapunta sa isang lugar yun, lalo't maraming kababalagan. Yun ang gusto yun eh. Oo, ibang klase nga yun. Ako naman, kahit naman papano, hindi naman ako paranormal, hindi ako manggagamot, hindi ako lahat. Kahit konti, nabahagian niya ako kung paano ko poproteksyonan yung sarili ko at ang pamilya ko sa ganyan mga uri. Oo. Binigyan din niya ako ng mga matibay na mga esprekitik para wag ako mandaig. Oo. Ganun lang naman kasimple. Pero ako nga hindi ako basta-basta nag-aano din sa mga ganyan kasi madali rin akong ma-visit eh. Yung iba, pinuntahan ko yung lugar. Pagkatapos naramdaman ko talagang malalakas yung nandiyan. Kasi pag malakas yung nandiyan, dalawang klase lang yan. Ikaw ang lalayas o sila. O ikaw ang aalis, iiwanan mo sila. Ganun. Pero siyempre, pag inimporta ka ng isang tao na doon sa lugar niya may ganun, kailangan panindigan mo na yun, na kaya mong sawatain yung lugar na yun. Di ba? Ganun. Pero kung halimbawa naman, naramdaman mo naman na kasi pag pinunta mo yung isang lugar na maraming ginagawang pamimirwisyo, halimbawa, kaya nung pinuntahan namin bahay ng kaibigan ko, namimirwisyo, nagbibigay na ng sakit sa mga sa mga nakatira sa bahay, ibang klase na yun. Nagbibigay na siya ng sakit eh. Namimirwisyo na talaga siya eh. Pagka ganun, kailangan sampulan mo na. Halimbawa, naramdaman mo kung ilan sila ron. Sabihin natin, 10 sila na nandun. Kumuksa ka ng mga 5, kalahati. O kaya kahit 3 lang, puksain mo. Tapos warningan mo sila. Ganun. Pag nakita naman nila na kaya mong pumuksa, malakas na talaga ang loob nila pag hindi sila umalis doon. Kung sinabi mong, kung ayaw niyong matulad sa kanila, lumayas na kayo rito. Sa susunod na pagbalik ko, at may reklamo pa rin tungkol sa inyo, ubusin ko na kayo. Ganun. Tapos yung Haring Diablo na
naghahari sa lugar na yan, kausapin mo rin. Oh, alam ko, ikaw may hawak dyan. Ha? Yung ilan sa mga alipores mo na pinuksa ko na, kung ayaw mong maubos yung alagad mo dyan, paalisin mo na. Palipatin mo na ng pwesto. Huwag na dyan. Marami naman pwede pwestuhan eh. Palipatin mo, ganun. Eh sa Bikutan eh, doon sana kami magtatayo ng bahay nun. Yung pupwestuhan namin, may puno ng mangga. Eh yung puno ng mangga na yun, kinakatakutan. At man lahat ng mapapadaan doon, nagkakasakit. At meron daw lagi natitsempuhan doon na matandang babae na katalungko. Humahagulho lalo sa gabi. Nung primero kong puntahan yung kinausap ko muna. Tinrescue yung puno, meron talaga. At sabi ko, oh, bibigyan kita ng pagkakataon makaalis. Pagbalik ko nandiyan ka pa, pasensyahan na tayo. Tinarakan ko ng pako yun. Pako, dalawa. Yung kakong tinara kong pako na yan, kapag yan, dumuha ng parang dugo, ibig na sabihin, hindi mo ko kaya. Pag binunot ko yan, bibigyan kita ng pagkakataon makaalis. At huwag ka nang babalik. Dahil puputulin ko yung kahoy na yan. Pero yung pako na binaong ko na yon, kapag yon, sa loob ng 3 araw, pagbalik ko, nalaglag o nawala, ibig sabihin malakas ka. Doon tayo magpapambuno. Papasabugin kita dyan sa loob ng puno na yan, dahil nandiyan ka, pasensyahan na tayo. Binigyan na kita ng sample, malakas ka pala eh. O di, subukan natin kung gaano ka talaga kalakas. Ganun lang mga idol, kasimple. O, nung baunan ko ng pako yun, pagbalik ko, lumuha ng parang dugo. Yung dagta niya, kulay pula. O, biglang sabihin nun, hindi niya kaya. Kasi habang nakabaon yung pako na yun, hindi sila makaporma sa loob. Hindi sila makakalabas. Kumbaga, parang nakakulong sila doon. At anytime, kung gusto mong patayin sila doon sa loob, tapos na sila ron. Yun, kaya ganun pagdating ko, binunot ko yung pako, sabi ko, oh, binibigyan ko kayo ng pagkakataon para makaalis. Yun, o babalik ako sa ganung araw. Kailangan wala na kayo dyan. O, pagbalik ko, nung ganung araw na sinabi ko, tinrace ko siya ulit, wala na ron. O, sabi ko, salamat, o tumalis na kayo. Kung saan man kayo lumipat, dyan na lang kayo. Huwag na kayong babalik dito. Dahil ito, puputulin ko na. Tapos inutusan ko yung pamangkin ko, putulin yung puno. Takot na takot, ayaw. Ayaw niya. Sabi ko, pangungunahan ko. Inumpisahan ko ng putol sa taas. Hanggang sa may kalahati. Yung buong maghapong yun, ako ang pumutol hanggang kalahati ng puno ng mangga. Ang laki ng puno eh. Oh, tapos kako, ituloy mo na yan. Wala ka nang dapat kalalahanin dyan. Yun, hanggang sa nagtira ng mga hanggang baywang ko na lang. Hanggang baywang, sinunog na lang namin yun kasi malaki na masyado yung puno eh. Kung wala kang chainsaw na pamputol doon, mamanumanuhin mo lang ng palakod, matagal yun. Sinilaban lang namin, sinunog namin yung karugtong na yun hanggang sa mapudpud na siya. Noon, mga idol. Kaya, ang laking tuwa ng mga tiga roon, nung palayasin ko yung namumuga doon sa puno ng mangga dahil namimirwisyo na rin doon sa lugar eh. Sige mo, 10 oras ng gabi, magpapakita sa yung tarantadong matanda na namamahay doon. O, tatakutin ka. O. Tapos pag kumuha ka ng puno ng mangga, magkakasakit ka. Kaya nung unang dating ko ron, kinausap ko, sabi ko, ibahin mo ko sa mga tinatakot-takot mo rito. O, bibigyan kita ng sample. Kung nakaya mo itong ibabaong kumpako dito, sige, babalik ako. Mabuno tayo. Eh, nung baunan ko ng pako, wala naman pala. Yan pala tandaan mga idol, pag binaunan mo ng pako na may spaghetti, yung puno, dalawang klase lang yan. Kapag yan lumuha ng dugo, yung kulay pula, ibig sabihin, hindi kanya kaya. Papayag siya na lumipat, aalis. Pinapalipat ko naman eh. Maraming naman kako dyan, lipat na lang kayo sa iba. Binibigyan ko yun ng pagkakataon. Pero kung dito, wag na. Gagamitin ko tong area, puputulin ko tong puno na to. Ganun. Pero pag yung pako na nilagay mo, nalaglag, nabunot, kaya pag ako nagbaon, sinasabi ko sa mga oh, bantayan niya itong pako huwag niyong bubunutin. Pakong ditres. Ibaon mo siya ng mga uno na lang nakalitaw. Uno. Sa 3, 2 ang ibabaon mo. Oh.
Pag yun, nabunot niya, ay matindi siya. Di ba? Pero, sa lakas ng sprekitik na nakakapit sa pako, lahat sila, kung ilan sila nasa loob ng puno na yun, hindi makakaalis yun. Paralisado sila lahat doon. Ganun. Meron pa ako ikukwento sa inyo. Sa lugar ng Mandaluyong yan, meron isang puno doon ng baliti yun eh. Katabi mismo ng bakod ng bahay ng may-ari. Mayaman yung may-ari eh. Hindi ko nababanggitin kung sino yun. At kung saan lugar. Yung puno na yun, meron parang mata na malaki. Yung parang buko. Kasama ko yung bayo ko ron. At saka yung dalawang sidekick niya na may third eye. Sabi ng bayo ko, birahin mo na nasa loob niyan. Kaharian nila yung loob niyan eh. Sabi ko, paano gagawin ko? Siyempre, wala man akong alam doon. Sabi na, kunin mo yung stick mo. Kargahan mo yung stick, isundot mo rin sa parang mata. Sinundot ko lang yung turo niya. Yung ginawa ko, inispreketik ko yung stick, ginanong ko rin sa parang mata. Tapos inihipan ko. Alam mo yung dalawang sidekick na may third eye na tumitingin sa pangyayari? Sila natatakot. Oo, kasi nakikita nila yung mangyayari. Alam mo, sigaw ng isa, si Maylin. Kasi nararamdaman ko na yung init eh. Yung hawak kong stick, na parang chopstick yun eh. Nararamdaman ko yung init, puta, parang bumabaga. Parang bang bakal siya na may baga, mainit eh. Sabi ko sa bayo ko, kuya, hindi ko na kaya to. Sabi sa akin nung sidekick niya, Kuya boy, wag mong bibitawan yung stick. Kahit anong mangyari, wag mong bibitawan. Pag oras binitawan mo yan, patay ka. Sasabog ka dyan pag binitawan mo yan. Ang init na nga eh. Hindi ko na kaya eh. Sabi ko sa bayo ko, hindi ko na kaya. Ano bang gagawin ko? Sabi niya, kaya mo yan. Kung anong matinding nalalaman mo, siya mong ibuga. Yun nga. May salita ako ng infinito eh. Ginamit ko yung salita ng infinito. Pagbanggit ko ng salita, pag-ihip ko ng ganun eh. Nagulat yung dalawa niyang sidekick eh. Patay silang lahat, sabog sila lahat sa loob. Pagbuga ko ng ganun, may malamig eh. Malamig yung dumaan sa kamay ko eh. Papunta rin sa stick. Yun. Sinabi na sa akin ng mga sidekick niya, ng mga may third eye, Kuya boy, wala na, tapos na. Pumusok na ang buong loob. Patay sila lahat, patay yung hari. Yung pala, mahigpit ko na kalaban doon yung hari at saka yung reyna. Nagtulong na yung reyna at saka yung hari. Kaya pala yung nararamdaman kong init doon sa stick, parang bumabaga yung stick, pero kahoy lang yun. Pero pakiramdam ko, bumabaga. Kaya nga sabi ko sa bayo ko, hindi ko na kayang tiisin to. Anong gagawin ko? Ang sabi ng alalay, Kuya boy, kahit anong mangyari, huwag mong bibitawan yan. Pa oras na bitawan mo yan, patay tayo lahat dito. Oo, sasambulat daw yun. Lahat kami na nakaharap doon sa puno pa lang yun. Pag nabitawan ko yung stick na yun, tiwarik kami lahat doon. Kaya hindi ko binitawan. Nagtanong ako sa bayaw ko. Yung bayaw ko naman, ano ba sa alam ko namang matindi siya eh. Siya lang, kaya niya yun eh. Kaya lang, pinaubaya sa akin. Sabi niya, kahit anong mangyari, kung anong mataas mong nalalaman, siya mong ibuga. Isa lang yung alam kong taglay ko na pwedeng pumuksa sa kahit kanino. Di yun ang ginamit ko. Naniniwala naman ako, pag-ihip ko eh, may malamig na dumaan dito eh. Nagulat yung dalawa niyang sidekick na may third eye. Sabi niya, patay silang lahat, sumabog. Sumabog na yung loob. Sabi niya, Kuya boy, wala ka ng problema. Ayun, umuusok na lahat. Sabog lahat yung nila, buong kaharian. Wala na. Mga ilang araw, binilikan namin yung puno ng baliti. Ganun pa lang isang puno pagka may laman at pinasabog mo, nalalanta. Nalanta na, nalugat na yung mga dahon, tapos rumupok yung mga sanga. Sabi ni Kuya Menong, ipaputol nyo na yan kaysa sa matumbahan pa kayo. Patapas nyo na yun, wala na ang problema dyan. Ganun mga idol. Kaya yung bayaw ko na yun, sumakabilang buhay na siya, pero kahit pa paano may natutunan ako ron. Kaya lang, yung sa akin naman, pang sarili lang. Pampamilya. Hindi ako nakikiano sa iba. Tatawagin ako ng kung sino-sino para ganun. No. Kasi pinangako ko yan, protection lang yan. Pampamilya. So, maliban na, halimbawa,
hinihingi ng pagkakataon, napunta ako sa isang lugar, tapos nasabi sa akin ganun, total, nandun na rin lang ako, wala na ako magagawa. At matitrace ko naman agad, mararamdaman ko kung yung lugar meron talaga. Kagaya nung pinuntahan namin building. Kaya kahit na hindi abandonado ang isang lugar, may namamahay dyan. Yung building na pinuntahan namin, opisina yun, ha. Sipin mo, yung nagkakabit ng wallpaper, pinaglaruan. Kwento ko na yun, eh. Pinaglaruan siya. Oh. Hindi niya may kabit ng tama yung wallpaper. Binubulabog siya ng elemento na nandun. Oh. Nung batiin ko, tumayo ko doon sa inupuan ko. Sabi ko, Brad, pinaglalaruan ka, meron dyan. Nung nilapitan ko, tapos inihipan ko yung area, binugahan ko, at saka lang naikabit ng maayos yung wallpaper. Pero sabi ko, may mga kasama kayo dito na hindi nakikita. Kailangan tayo pakialam sa kanila. Mayaman sila, basta huwag nang makakaperwisyo. Kaya nga sabi ko sa kakilala ko, kung hindi rin lang mamimirwisyo at paramdam-paramdam lang, mayamo lang. Pero pag mamimirwisyo, magbibigay na ng sakit sa isa sa inyo, sige, dyan mismo sa building, puksain natin. May pangyayari pa nga nun eh, kaya siguro natakot yun eh, dahil kasi, nung makasama ako doon, pag uwi namin nung gabi, yung misis niya, sinundan. Oo, nilagnat, pagka ano, doon pa lang, masama ng pakiramdam eh. Ganun pag uwi, sinundan. Sabi ko, pag hindi mo binitawan to, hindi ka tumigil dito. Bukas, doon mismo sa building na pinanggalingan mo, doon kita pupuksain. Bibigyan pa kita ng pagkakataon, bitawan mo to. Hinipan ko sa ulo. Inisprikitik ko, pinainom ko ng tubig. Tapos sabi ko, pag hindi ka tumigil, ako pupunta rin sa building. Alam ko kung nasaan ka, doon kita pupuksain. May kita kakagala ka sa buong area na yon, mawawala ka doon. Ayun, mula noon, wala. Tapos, alam ko kung nasaan siya eh, nasa may parexit eh. Kasi yung parexit na yon, sabi nga nung mula doon nung kausapin namin ganun yun, yung parexit. Dati kinakatakutan yung parexit na yun, walang dumadaan doon. Ngayon, open na, nadadaanan na. O ginawa ng parang service area, service door o service exit. Ako naman, basta hindi lang sabi ko nga doon sa kakilala ko, basta hindi na may mirwisyo, okay lang yan. Pero pag may mirwisyo, at mapipinsala ang trabaho nyo, walang kinakailangan. Ganun mga idol. Tayo naman hindi naman tayo naghahangad na kung basta tama lang, basta mabuti lang. Di ba tama mga idol? Kaya yung mga idol natin, mga paranormal dyan, tuloy nyo lang yung ginagawa nyo. Nakakatulong kayo sa ating mga mamamayan, sa ating mga tao na nangangailangan ng tulong. Ako, hindi ako basta-basta sumasama sa ganyan na iimportahin mo ako, puntahan yung lugar para puksain yung namimirwisyo. Hindi po ako ganun. Hindi ko kasi linya yan eh. Pero kung hinihingi ng pagkakataon minsan, hindi tayo makakaiwas doon. Diba? Ganun na naman kasimple yun. Kaya marami tayong mga paranormal dyan na napapanood ko sa YouTube. Marami tayong mga manggagamot dyan, magagaling. Hinahangaan natin yun. Gagaling yun. Kaya tuloy nyo na mga idol, yung mga ganyang sistema ng ginagawa nyo dahil nakakatulong kayo sa ating mga mamamayan at sa ating mga followers, sa ating mga idol. Idol Ed, Kaluwag, huwag ka ma-open sa akin ha. Idol kita, hinahangaan kita. At hindi ko kinukontra yung sa'yo. Although, napintasan lang kita ng konti dahil doon sa sistema, pero saludo ako sa'yo. Kaya mo yan. Alam ko naman na mapagpahinuhod ka rin. Kaya kung sino man yung mga nagdidibang sa'yo, mga nag-ano sa'yo, huwag mo lang intindihin yun. Hindi naman makakatulong sa'yo yun. Di ba? Tsaka wala naman silang alam sa mga ginagawa mo. Hindi naman nila alam, hindi naman nila kaya yung kakayahan mo. Di ba? Pero ako, kung na-open ka man sa mga sinabi ko, kalimutan mo yun. Ganun lang naman talaga tayo, di ba? Pero idol kita. Napapanood ko yung mga ginagawa mo. Yun ang simbahan na pinuntahan mo, yung simbahang lubog. Doon, tinaguan ka ng elemento ron. Nangilaglagad, padating ka pa lang.
nangilag na agad sa'yo. Kilala ka. Alam mo, nabanggit ko na nga yan eh, kapag kilala ka na ng Haring Diablo, medyo mangingilag yan. Yung mga aliporis niyan, patatabihin niya muna. Lalo kung pumupuksa ka. Siyempre, ayaw din naman niya maubos yung aliporis niya eh. Oh. Kaya nga doon sa mga palibasa dati akong pintor, yung mga nabiditinuha naming bahay na nagmimilagrong ganyan. Sinasabi ko sa kanya, pag hindi ka tumigil, ubusin ko lahat ng aliporis mo rito. Pag binamalas-malas, pati ikaw, pag nahagip ka, oh, bagamat hindi ka pinapahintulot, pero pag nahagip ka, yan naman, hindi naman magpapahagip yan pag alam na malakas ka. Hindi yan magpapahagip. Kasi kahit diablo siya eh, mas higit pa ba siya sa kapangyarihan ng Diyos? Di ba? Eh, pinahiram lang sa kanya yung kapangyarihan niya. Oh, pare-pareho lang tayo. Kung may kapangyarihan siya, pinahiram lang din sa kanya yun. Ikaw naman ang may taglay, pinahiram lang din sa iyo yung taglay mo. Pero huwag mo naman pangunahan ng itaas. Yun ang dapis eh. Kaya ako hindi ko pinapangunahan ng itaas. Kasi ang hinihiling ko lang, kung ipagkakaloob niya yung bisat kapangyarihan, lakas, gagamitin ko. Pero, yung mga alipores, ng Haring Diablo, yun lang ang pupuksahin ko. Kaya sinasabi ko doon sa Diablo na naghahari sa lugar niyan eh. O, kung makakaiwas ka, umiwas ka na, pupuksahin ko yung mga alipores mo rito. Pag nahagip ka, problema mo yan. Yan naman, hindi naman magpapahagip yan. Oo, yun. Kaya makikilala ka na niya. Saan ka man pumunta na naroon siya, kilala ka na niya. Ah, di ba? Kaya sabi nga ng bayaw ko, pag kilala ka na niyan, ultimo alipores niya, pag nakita ka, iiwas niya. Ganoon, mga ito, sa Bataan lang, namin pinuksa doon, mga alipores niya. Oo. Yung kinakatakutan bato roon, na may nagmimilagrong bata. Mapalnim lang pa. Kala niya, hindi siya kayang habulin ng kapangyarihan. Oh, tumakas pa eh, nung bugahan ko eh, tumakas pa eh. Kala niya, hindi siya kayang habulin eh. Pumasok doon sa pinanggalingan niya, nadamay pa tuloy. Nadamay pa yung mga kasama niya roon sa loob ng bato. Namumugat siya roon sa loob ng bato eh. Eh nung bugahan ko eh, tumakas. Nakipagtaguan. Akala niya, hindi siya kayang habulin. Oh, nung hinabol siya ng kapangyarihan, pumasok siya doon sa bato na pinanggalingan niya, nadamay pa yung dalawang matanda na kasama niya. Yung pala, apo ng dalawang matanda doon na namamahay. Ay, sutil pala talaga yung batang yun. Oh. Kaya nga nung sabi ng kasama ko may third eye, nadamay pati yung dalawang matanda, mabait pa naman yun. Wala tayong magagawa. Tumakbo siya ron eh. Ganon. Kaya yung bato na yun, sabi nila yung bato na yun, ulan ng initan, hindi tinutubuan ng damo. At kahit umuulan, hindi nababasa yung lugar na yun. Pero nung puksain namin yung nando doon, ang pangit na ngayon, may lumot na. Marami ng damo. Kumbaga, wala na yung nangangalaga eh. Kapag napuksa mo yung lugar na pinangangalagaan, magbabago yan. Magbabak to normal yan na kung paano tinutubuan ng mga damo. Eh, naniwala nga ako na may laman yung bato na yun kasi nakadungaw siya ng ganun, baba ng bundok eh. Wala talagang walang damo, walang halaman, wala lahat. At sabi nga nila, kahit umuulan daw, hindi nababasa yun. Pero nung puksain namin yung nando doon, nung minsan nagpunta ako na umuulan, kita ko, umaagos yung tubig doon. Tapos may lumot na. Pag nilumot ang isang lugar, ibig lang sabihin, inaagosan ng tubig. Di ba? Ganoon. Pero maraming natuwa nung pupuksain namin yun. Kasi kinakatakutan nga eh. Minsan bigla na lang daw lumilitaw yun doon. At nakakatakot pa pag may dala kang sasakyan, namamara yun. Pag hindi mo pinarahan, magugulat ka lang, nakasakay na sa likod mo. Oh. Eh pagdating namin doon, yung agad ang sinangguni sa amin eh. Oh. Kaya nga yung isang sorcerer doon, eh. Hindi siya maniwala na napuksa na yun. Sabi ko, kung hindi ka naniniwala, puntahan mo. At kung nakakausap mo dati, kausapin mo. Kung nandiyan pa. Oh. Kasi merong sorcerer doon eh, na nakakausap niya yung mga elemento rin, mga ano doon eh. Sabi ko, puntahan mo, kausapin mo, tingnan mo. Kung nandiyan pa. At yung mismong mga pinagpakitaan nun, tinatanong ko kung nagpapakita pa sa kanila. Hindi na raw.
At saka palatandaan nga yung bato eh. Inamag na, nilumot na eh. Yan ang palatandaan ng isang lugar na kapag wala nang nakatira. Pero pag isang lugar, pag may namamahay, magilak yan. O magilak, malinis yan, maano yan. Kahit sa mga puno, kapag isang puno, mayabong at maano, may nakatira dyan. Karamihan naman yan sa mga puno eh. Oo, sa mga puno yan. Kasi, yung puno, karamihan dyan, portal. Lagusan dyan, patungo sa kabilang mundo ng mga elemento. O ganun yan. Kaya yan, ikukwento ko lang naman sa inyo. Dahil habang naka-break time ganito, kwentuhan lang tayo. O paano? Salamat na marami at sinamahan nyo ako sa maikling sandali ng ating programang ito. Ito pong muli, inyong lingkod, si Boyet, ng Vlogs TV. Kung meron kayong mga comment, lagay nyo lang sa comment section. At kung meron kayong mga tanong, para matalakay natin sa mga susunod nating video. Bueno ha, muli, paalam!